Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Ang pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay masarap na mapait. Masarap na mapait. Ito po para sa akin ang kasalanan. Masarap pero mapait. Ngayon po, ba't pa nagkakasala ang mga tao? Kasi nga, kasalanan po ay masarap. Pero pag lumaon, ito po ay mapait. Halimbawa po ay sa Kawikaan 5 verses 3 and 4, ukol po sa sexual na kasalanan at imoralidad, sa iporoon, pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit, pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi, kirot, ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Kaya po talaga masarap ang unang yugto ng kasalanan. Ngunit, paglipas ng panahon, pawang kabaligtaran. Ayon po sa Kawikaan 9:17, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan. At lahat na pumasok dooy naroon na sa libingan. Kaya po ang kapalit po ng sandaling tamis at sarap ay kamatayan. Ang nakulot mga minamahal, nakalukot dito ay malimit nga ang nagdurusa po dahil sa kasalanan ay hindi lamang ang mga aktual na nagkakasala, kundi pa kasama po ang mga taong walang kinalaman. Pati ang mga taong walang kinalaman ay nahihirapan. Maring naisira ang mga pamilya ng mga taong nangalunya at ito po ay nagbubunga pa ng kumisan ng anak sa labas. Isang mantsa na dadalhin ng isang tao, yung anak, habang buhay. At kung ang mga nagkasala po ay kasapi sa iglesia, pati po ang iglesia ay maaring maapektuhan at mapinsala. Kaya po mga minamahal, maging babala nawa sa atin ang salita ng Diyos. Totoo pong lahat tayo ay may mga kahinaan, lahat tayo dumarang sa mga tukso, at lahat tayo ay maaring magkasala. Ngayon po natin na ang paggawa ng kasalanan ay ating desisyon, ating kapasyahan. Hindi pa desisyon ay kapasyahan ng ibang tao. O maaring masarap ang kasalanan, totoo, ngunit tiyak. Ang kasunod po nito ay pawang kapaitan at paghihirap. Maraming salamat po.